Magandang gabi po. Ako po si Ma'am Rose. Ngayon po ay ating tatalakayin ang katanungan po ni Ana Santillan. Ano po ang dahilan ng pangangalay ng aking mga kamay? Ano po may papayo ninyo? Yung hand cramping po ba? Ano po ba ang dahilan? Ano po ibang health condition? Bakit nagkakaroon po ng hand cramping? No? Maraming reason yan. No? Ang isang reason nito, yung carpal tunnel syndrome. Bago po natin to talakayin, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click lang niyo po yung subscribe, pati yung bell para ma-update po kayo sa aking bagong video. Doon naman po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, i-click lang yung subscribe, pati po yung follow, like, and share para ito'y lumaganap sa inyong mga kaibigan. Ngayon po ituloy natin yung yung underlying health condition, sanhi na po ng hand cramping, no? Ito po yung pamamanhid ng kamay, pangangalay, ganon. Ang isang reason po nito yung carpal tunnel syndrome. Ito po pagka yung median nerve na ito po yung nerve dito po sa kamay po natin, no? Dito yan. Kaya ito po isang condition kung saan yung median nerve sa kamay ay napipiga habang dumadaan yung carpal tunnel sa iyong pulso, sa iyong wrist. At nagdudulot ito ng pamamanhid, kirot, panghihina ng kamay. Imaginein mo para ba yung na-twist yung garden hose. Ito yung nangyayari pagka meron kang yung median nerve mo sa carpal tunnel mo ay naiipit. So, yung carpal tunnel, limited. Pagka po yung litid sa palibot ng nerve na maga, nasisiksikan yung nerve, kaya masakit, no? Parang electrical cable. Imaginein mo yung median nerve. Ito ay isang electrical cable na nagdadala ng mensahe or electrical signal sa muscle ng kamay mo. Pag ang carpal tunnel, ito po isang para siyang pananggalang sa balot o takip sa palibot ng kable. Normally, yung kable na yon, meron siyang enough space sa loob ng container para mag-transmit siya ng electrical signal. Pagka meron kang carpal tunnel syndrome, yung litid sa palibot ng nerve, ay itong tendon na to, kasi nakakonect yung tendon sa muscle, sa yung bisig, sa mga buto mo, sa yung kamay, at saka yung mga daliri mo. Ang work nito ay para yung tendon na yon para mag-bend ang wrist mo, ang fingers mo, para mag-grab mo yung object, para maganda yung movement mo ng kamay mo. Ito po ay para silang insulation, nagpo-provide ito ng resistance, mag-improve ang comfort. Pag napipiga yung kable, nasisira yung message, nagkukos ito ng pain, numbness, weaknesses, pangangalay ng kamay mo, kasi na-damage yung insulation. Apektado yung electrical signal. Anong dapat mong gawin? Usually, ginagawa po dito yung wrist splint. Ito yung supportive brace. Sinusuot sa palibot ng pulso, yung sa wrist, at sometimes papunta hanggang doon sa bisig para malimit yung movement, para mag-provide ng stability sa kasukasuan sa pulso. Kaya ito po yung karaniwang ginagawa sa carpal tunnel syndrome. Very helpful din ito sa mga napilay o mga napuwersa, nakalamnan o meron kang tendonitis or after surgery. Ginagamitan ito ng brace, no? Ang kailangan mo din, yung pahinga mo, lagyan mo ng splint, ganon, iwasan mo yung activities na nagpapa-aggravate ng simptoma. Halimbawa, huwag kang nagpipiga ng basahan. Karamihan kasing nasisira yung median nerve sa pagpiga ng sa sobrang pagpiga ng halaman. Ng basahan o kaya
meron kang hinahawakan, pinipiga mo na ganon. Kaya dapat i-reduce mo yung pressure dun sa median nerve, no, para maiwasan po yung napupuwersa siya, no. Dun sa sa mga workspace mo, dapat po yung wrist mo may maganda posture. Halimbawa, meron kang keyboard rest, panatilihan mo yung bisig mo na level, at meron kang frequent break sa yung pagtatrabaho. Meron kang stretching and strengthening exercise para yung kamay mo, tsaka yung bisig, yung muscle sa bisig mo, ma-improve ang flexibility at tsaka strength. Potentially, ma-reduce yung pressure dun sa nerve mo. Kailangan mo din ng physical at tsaka yung occupational therapies para gabayan ka sa proper technique ng paggamit ng kamay mo. Ang mga doktor, pwede silang magreseta ng over-the-counter pain relief, katulad ng ibuprofen, no, para ma-manage yung pain at inflammation. At pwede kang mag-take ng vitamin C at saka Super B complex sa proper function ng immune system mo para maprotektahan ang katawan mo sa infection. Kasi nga po yung vitamin C tumutulong sa production ng white blood cells na ito yung depensa natin palaban sa mga germs. At saka yung healing process mo mabilis. At kasi ang vitamin C tumutulong sa formation ng new cell. At ang vitamin C tumutulong po ito para yung Super B complex maging effective para sa ganon it boost energy. At pag nagtitake ka nito, vitamin C at Super B complex, ay merong potential impact sa energy level mo. At ito po ay tumutulong po sa conversion ng food into energy. At maiwasan ng pagod, yung hapo. Ang supplement na ito ay magandang inumin natin everyday. Sabay mo siyang inumin, water-soluble vitamins yan. Kaya iinumin mo siya 30 minutes bago ka mag-almusal. Once a day lang naman, ha? Malaking tulong ito sa iyo para sa kamay mo. Dapat nakakainom ka ng sapat na tubig. Kasi ang katawan mo, pag walang sapat na tubig, nagiging dahilan nito ng muscle cramps. Tapos, pagka dehydrated ka, yung ang nawawalan ka ng tubig, nawawala yung electrolyte. Yung mineral yung mga electrolyte, ito yung mga mineral na tumutulong para mag-function ng muscle mo na mabuti. Di ba, nangangalay yung kamay mo, muscle ang involved dun no? So, para yung muscle mo, maiwasan yung pulikat, panghihina, kailangan meron kang yung electrolyte level mo sa katawan, kasi yung electrolyte, yung sodium, potassium, and magnesium, ito ay napakahalaga sa muscle contraction and relaxation. Ang dehydration, it leads to muscle fatigue, mga pangangalay, nagiging susceptible ka sa pulikat, no? Kaya emphasis mo na ang tubig, ma-prevent yung pangangalay. Ang tubig na iinumin mo, pwedeng plain water, nakaka-refresh yan, o kaya mga sport drinks para ma-replenish yung tubig, lalo na pag summer, maraming tubig nawawala, sobra ang pawis mo. Kaya dapat mabalanse yung electrolyte mo, particularly sodium and potassium. Pwede kang uminom ng coconut water. Ito po'y natural beverages, good source of electrolyte, especially potassium and magnesium. Very refreshing yan, kaya malaking tulong. Pwede rin kayong mag-take na mga, yung fruit juice. Halimbawa, pepino juice, yan, yung apple juice, pineapple juice, yung ganyan. Ang muscle imbalance, pag dehydrated ka, nasisira yung electrolyte balance sa katawan. Yung imbalance na yan, nagiging dahilan ng involuntary muscle contraction or cramps, at malaking tulong po yung pag-inom po ng mga juices, no? Yung nasabi ko na po yung apple juice, pineapple juice, grape juice,
at pepino juice, no? Tapos mag-take kayo ng lecithin. Ang lecithin natin, kung nais nyo pong mag-normal yung cholesterol level, at para ma-improve yung ating memory, makaiwas ka sa pagiging ulyanin or Alzheimer disease, mag-take po kayo ng lecithin. Lalo na pagka may edad ka na, senior citizen ka na. Yung calcium magnesium naman para sa buto natin, sa muscle contraction and relaxation. Ang calcium magnesium tumutulong sa production ng serotonin na nakaka-relax ng isip, katawan, at saka po madali kang makatulog. At tumutulong ito sa production ng melatonin, isang hormone na pampatulog. At ang ano po yung itong hormone na melatonin na to, ay nagiging pagkakulang kayo sa tulog, nagiging cause ito ng pangangalay, pagod, at hindi po nare-recharge yung power ng muscle natin pag kulang tayo sa tulog, no? Kaya inuulit ko, mag-take po kayo ng calcium magnesium para maiwasan po natin ang pangangalay. Alam mo, meron po merong mga problema sa katawan po natin na merong mga muscle imbalance. Yung inflammation and pain, nagiging dahilan nito ng muscle weakness and imbalance sa palibot ng kamay at ng pulso. Itong imbalance na to, nagko-contribute sa muscle cramps, pangangalay, na maaring merong mga nerve involvement, di ba? Na itong mga nerve na ito, meron kang vitamins deficiency. Ang mga deficiency na to, yung B6, B12, and vitamin D, nagko-contribute yan sa pangangalay ng kamay. Nagko-contribute sa pulikat, panghihina. Kaya nga po yung mga B-complex, no, nagkakaroon po ito ng healthy nerve at nagkakaroon ka ng good muscle contraction at nagkakaroon ka ng deficiency po kasi niyan, pwedeng mag-cause ito ng damage sa weakness, it leads to nerve damage or leading to weakness and numbness, potentially yung muscle cramps nga. Kaya kailangan meron tayong enough na vitamin super B complex, B6, B12, ganon, at saka vitamin D. Kasi yung vitamins po nakakatulong sa pag-regulate ng calcium absorption at very critical ito sa muscle function. Pagka mababa ang vitamin D level mo, humihina ang muscle mo. Kaya nakikita mo yung mga farmer, yung mga naaarawan, di ba, ang lakas ng muscle nila. Kaya importante po, pagka nagkakaedad na tayo, dapat ang vitamins deficiency, nagiging dahilan ito ng panghihina. Hindi lang yung kamay natin, buong katawan natin. Kung nakakaram tayo ng panghihina,